No, kaya nang nabanggit ko, ang question sa atin, no, na ating pwedeng pagnilayan. May pag-asa pa ba? May pag-asa nga ba? So, sa mga sagot nyo, napakaganda na nakikita nyo sa buhay nyo, sa araw-araw ng gawain, sa pag-aaral, nagbibigay sa inyo ng pag-asa na patuloy na maglakbay sa journey sa buhay. Na hindi lahat ng mga kabataan ay nagkakaroon ng pagkakataon katulad ko, magkaroon ng prayer, formation, school of apostles, retreats, recollection. Sa rates, no, binigyan ko ng survey, napakataas ng rate ng suicide at saka depression sa mga kabataan. Na sa Philippines is very alarming. High rate din ng teenage pregnancy. Sa ibang bansa, sa Japan, napakataas ng rate ng suicide. Sa ibang bansa, sa Europe, sa US. Ang tanong bakit? Maaaring ang madaling sagot natin ay how easy to end one's life kung wala na tayong pag-asa. Wala tayong pag-asa sa buhay. At maraming boses, no? Sabi pa nga pala nila, mas malaki daw ang rate ng suicide sa mga lalaki kaysa babae. Times 4. Bakit kaya? Kasi mga lalaki yan, mas mahirap mag-express na kanyang pinagdaraanan sa buhay. So, yun ang pagpinanin ng pansin. No? Gaano kahalaga na tayo ay, nasabi niya no? Magbigay ng encouragement sa iba pa, kabataan, upang huwag biglang bibitaw, no? Para magkaroon ng pag-asa. Kasi nga, narinig natin, sinabi ko kanina, sa iba-ibang sitwasyon nangyayari sa ating bayan, maraming boses sa sitwasyon sa ating paligid na nagsasabi, wala nang pag-asa. O ibig sabihin sa bahay o ibang tao, sabi, may pag-asa ka pa ba? Wala ka ng pag-asa. Minsan, hindi na masakit na pag sa bayan, narinig mo sa nanay mo. Pag-asa pa ba itong batang itong magbago? May pag-asa ka pa ba? Minsan, narinig natin sa mga teacher, naku, itong mga estudyante ko, may pag-asa pa ba? Pag mga pasaway. Ang tanong, kaya tayo dapat makinig. Kaya dapat tayong maniwala upang hindi tayo mawala ng pag-asa. I come across one anonymous author, and I like what the person said. Sabi niya, when the world says, give up, hope whispers one more time. Ang ganda, no? When the world says, give up, hope whispers one more time. Pag sinabi sa'yo ng mundo, sumuko ka na. Ang boses ng pag-asa, ang bulong ng pag-asa ay isa pa. One more time, isa pa. Isa pang pagkakataon. At kung ating narinig kanina yung binasa kong passage no, sa Romans 5:5, sabi, hope does not disappoint us because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit whom He has given to us. Nasa puso natin ang pag-asa na hindi mawawala kailanman at wala sino man ang pwedeng magnakaw sa atin ito. Nobody can take away, can steal away that hope in our hearts because it has been poured out and given to us by the Holy Spirit. Kahit sabihin ng mundo, give up, sumuko ka na, tama na. Sinong tinig ang ating pakikinigan? Kundi ang tinig ng Holy Spirit. Because He is already in our hearts and His hope has been poured out in our hearts. Ang kailangan lang natin upang tayo mamuhay sa pag-asa ay to be attuned always to the voice of the Holy Spirit. The voice of hope. Ang tinig ng pag-asa. Ang sigaw ay isa pa. Ulitin nga natin yung word na yun ng pag-asa. Isa pa. One more time. One more try. One more chance. One more day. One more. Isa pa. At yun, ang tinig, ang salita na magpupush sa atin, tutulak sa atin na araw-araw bumangon. Hindi lang yung kape, no? Araw-araw bumangon. Araw-araw tumingin sa mukhang liwayway, no? Araw-araw magtiyaga, no? So, ang unang point ko is isa pa, magtiyaga at mag-antay. This is hope, no?
Hope is patient waiting. Hindi lang passive waiting. Bukas, meron o wala. Passive na yun. Ano? Is patient waiting. May bunga ang pag-aantay. Umasa at mag-antay. Alam ko isang kwento tungkol sa isang bata. Nung winter na yun, nagbakasyon siya sa probinsya, sa lola niya. So, siyempre, pagpunta niya ng winter, malamig, no? Walang field. Excited siya pumunta kasi tumatakbo siya lagi sa field ng lola niya, may palayan ng lola niya. Tapos minsan sabi ng lola, hindi ka labas tayo muna tayo sa field. Sabi niya, Lola, lungkot naman kasi walang halaman, walang bulaklak, dati-dati nakikita niya. Halika ako, wala ka ba nakikita? Ano nakikita mo? May nakikita ka bang buhay? Lola, wala. Kasi na walang puno. Dry lahat. Walang bulaklak. Sabi niya, halika. Sabi niya, yumuko ka at pakinggan mo yung lupa. Sahig. May naririnig ka bang buhay? Sabi niya, wala, Lola. May naririnig ka bang movement? Wala, Lola. Don't you hear? Don't you see? Life is growing. Life is moving. So, hindi niya intindihan ng bata. Sabi niya, balik ka dito pagkatapos ng season ng winter. So, between season ng winter at sa spring, bumalik yung bata. At pagbalik niya, nakita niya, may mga bagong sibol na halaman, ng bulaklak. Doon niya naintindihan sinabi ng lola niya. During winter na as if walang life, hindi natin alam, ito nakikita. Life is growing there. Life is sprouting. Parang yung caterpillar, no? Nasa loob siya ng cocoon, parang walang buhay, parang walang nangyayari. But there is the process of change and transformation and growth. So hope make us to see beyond. To make us to believe that new life is sprouting amidst death, amidst parang barren land, amidst cold desert. Ang imbitasyon ng patuloy na umasa, to have hope, ay mag-antay at umasa na may bagong sibol na darating, na mumumunga. May bagong buhay na puno ng pag-asa. Bakit? Kasi kadalasan, lalo sa mga kabataan, no? Gusto natin agad nakikita yung resulta, no? Instant gratification. No? Dapat kasi sa computer, pag isang pindot mo lang, lalabas na lang sa Google, no? Pag meron ka ng research, lalabas na. Wala pupunta ng library na yun, ano? Nasa Mr. Google na, no? We want instant result, instant answer, nandun na, no? We easily get discouraged at frustrated kapag hindi nasasagot yung tanong natin, hindi nabibigay yung gusto natin, hindi natin na-achieve yung gusto natin ma-achieve. Madaling mawalan ng pag-asa at mabilis ma-frustrate. Because the world teaches us to have quick fix solution, yung madaling solusyon. Instant results, instant pleasure, instant na kasayahan. O isang try lang, tama na, give up na ako. Meron akong kaibigan, may business siya, sabi niya. Ang hirap pag-hire ngayon, ang bilis na turnover kasi mapagsabihan mo lang, bakit hindi ka nag-uniform? Pinawakasan, hindi napapasok. Kinorek mo lang dahil meron siya dapat training, no? Nasa training, hindi ko sinabi ka, ayaw na, hindi na babalik. Ang bilis kasi we want something na madali. So ano ba ang bulong ng Espiritu Santo kapag yung moment na parang gusto mo rin mag-give up na agad? Uy, parang ayaw ko na, tama na, isang apply lang ako, okay na. O isang exam lang, pagka hindi ako pumasa sa board exam, tapos na, yun ako. Pag may mga moment na parang easy, ang dali din ikaw mag-give up, mag-frustrate, mag-despair. Ang tawag ng Espiritu Santo ay isa pa, magtiyaga, huwag mawalan ng pag-asa. Nalala ko, nagdala ko ng halaman from Tagaytay, no? Sa bahay namin. Sa bahay namin kasi ako yung nag-alala ko ng nanay ko. So pagdala ko, meron akong halaman na nakuha, namatay lahat. Yung grahon na dry up. Di, sabi ko, parang may pag-asa pa kaya ito. So nilagay ko yung halaman sa likodan ng garden namin. Kasama ng ibang halaman. Sabi ko, mabuhay pa kaya ito? Oo, hindi ko natapos. Sabi ko, bakit tapo ko? May possibility na umasa ko lang maaari pang mabuhay. Sinama ko sa ibang halaman. From time to time, dinidiligan ko. Nagulat ako, after 1 month, pag hindi ko napansin, tumutubo na ulit yung bagong dahon. So, di ba, parang yung unexpectedly, surprisingly, how did it sprout again?
paano siya na-revive na wala naman akong ginawa? So, nalala ko yung passage ng 1 Corinthians 3, 6-9. Sabi niya, ako ang nagtanim, si Apollo ang nagdilig. Subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. So, ang 1 Corinthians 3, 6-9. Ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. So sa tamang panahon, kung tayo ay patuloy na magtsatsaga at mag-aantay sa loob ng Diyos, sa gawa ng Diyos, sa aksyon ng Diyos, makikita natin ang bunga ng ating pagsisikap at pag-aantay. We just have to have that attitude to say, isa pang araw, Lord. Isa pang linggo, siguro, another next week, baka mag-improve na ako sa training ko. O baka next month, maging better na ako sa School of Talks. O next year, mag-preach na ako. Ay, nakikinig lang ako, baka next year ako na mag-preach o bibigyan ng testimonies. So, sa ating pag-aantay, pagtsatsaga, we know and we trust and we put our hope in God who is active in ways we do not see. Katulad ng kalaman. Tumalago tayo, yung kasama natin sa community, nag-grow tayo, yung mga ina-accompany mo, nag-grow siya, mas nag-mature. Without you knowing it, because God is the one active. And our hope is in God, not in our own work. Kasi sabi nga, hindi naman si Apollo ang nagpapalago, kundi ang Diyos. Our hope is in God. Hoping against hope in God, who can do all things possible. Romans 4:18. Pangalawa, isa pa, may paraan. Ano yung una kanina? Isa pa, magtiyaga, at magantay. Ngayon, isa pa, may paraan. Ang taong may pag-asa, gumagawa ng paraan. Sabi natin, if there's a will, there's a way. If there's hope, there's a will, and there's a way. Naalala niyo si Zaccheo, no? Gusto ko sa Luke 19, si Zaccheo, di ba maliit siya? But he doesn't allow his littleness, yung pagiging patak niya, no? O yung maliit niya, to be a hindrance for him to see Jesus. Nandumada kasi puno ng tao, di ba? Full of crowd. But he looks for opportunity in order to see Jesus. Anong ginawa ni Zaccheo? Umakyat sa puno. May dumarating na isang umakyat sa puno. Umakyat siya sa puno. Pag-akyat sa puno, doon niya nakita si Jesus. Naniwala siya at umasa na sa pagdaan ni Jesus, makikita na siya. So yung kanyang mithiin, yung kanyang desire to see Jesus, made him not to lose hope na minsan lang dumaan si Jesus sa bayan namin, kailangan ko siya makita. Hook or by crook. Kahit maliit ako, gagawa ko ng paraan, hahanap ako ng puno para lang makita siya. So he saw the sycamore tree at doon niya nakita si Jesus. So ang second point ng tao, puno ng pag-asa, ay paraan. Finding ways in order to reach that goal. Ikaw ba sa gitna ng crowd na mga sagabal at hadlang, paano mo ito hinaharap? Madali ka bang sumuko o mag-give up? O mahanap ka ba ng paraan o solusyon sa problemang kinakaharap mo o sa challenges na kinakaharap mo? Kung mahanap ka ba ng paraan? Naalala ko nung 2008, nung kinuha sa amin yung retreat house sa Tagaytay, lahat kayo nakapunta na sa Tagaytay, retreat house. So yung retreat house sa front, naalala nyo, wala na yun, di ba? Hindi na yung sa missionary. May nakita kayong bagong retreat house ngayon, wala pa yun. Ang meron lang, yung simbahan na natira sa amin ha, yung simbahan at saka yung maliit na bahay ng misyonera. Maliit lang yun ba? Wala pa kaming chapel din sa taas. So yung natira. So nag-aral kami ng theology. Paano kami magsusurvive? Paano kami mag-deal on mission? Nang wala kami. Walang retreat house kung saan kami nag-earn ng income, saan din kami nag-mission. The literates. So in the midst of that situation,
We did not allow despair and hopelessness na mag-stop sa amin to live out the mission. So sa pagpipray namin, parang meron ko continue mag-mission na wala tayong bibig ako. Saan tutuloy yung mga tao? So in one time, sabi natin, bakit hindi tayo mag-youth camp? Summer na yun. Youth camp. Wala tayong kwarto, wala tayong retreat house, pero magdadala sila ng tent, doon sila tutula sa tent. And that became a creative way, isang paraan, to creatively live our mission. And from that time came a series of youth camps every year na young people are excited to go. Si Christelle, si Joanne, kapatid na si Ces, si Liz, mga lilit pa sila, teens pa sila. They were there with us. Anak ni Yeye, no? Nakikilala niyo. Yung mga anak ng mga couples dati, yung mga kabataan dati. Sila yung grupo ng youth na nag-umpisa ng door for us to live our mission. So yung mga batang babae, sa simbahan sa back, dala nila yung tent nila sa kasi wala kaming mattress eh. Yung lalaki, pag umulan, pasok noon. So we were doing stargazing sa, di ba malaking garden nun eh. Stargazing kami, lahat ng activities, moving namin sa labas, layong ng tent, lahat pati. Everything activities is outdoor. And they even enjoy more. What is my point? The circumstances, situation, mga obstacles and challenges ay hindi hadlang para sa atin na mawala ng pag-asa. Ang tao may pag-asa has the capacity to see opportunities, possibilities in the midst of what? Poverty, experience namin, poverty, nothingness, limitations. So, hope does not disappoint us when we listen and follow the leading of the Holy Spirit. Because the Holy Spirit opens new ways, new doors, new possibilities, new opportunities. Because those who hope in the Lord never gets disappointed. Never gets disappointed. And lastly, nauna namin kanina ay ang pag-asa, ang hope, isa pa ay maparaan, matyaga, maparaan. Ngayon, isa pa, go lang. Go lang. Capacity to persevere amid suffering and process. When we want to give up, the person of hope speaks, isa pa, go lang. Isa pang chance, isa pang try, go lang. Kahit mahirap. The one who hopes lives differently, sabi ni Pope Benedict. The one who has hope lives differently. Ang taong may pag-asa ay namumuhay ng kakaiba sa iba. Ano ibig sabihin? Ito natin ito sa buhay ni Archbishop Van Tuan. Kilala niyo ba siya? Isang Vietnamese na Archbishop. He was very famous years back. Na siya ay nasa venerable na siya ngayon eh, in the process of sainthood. Na siya ay di sumukong lumaban nung panahon na siya ay nakulong for 13 years. Pinadala siya ni Pope sa Saigon. At 1 week before that, and after 1 week, siya ay preneso at nakulong siya for 13 years. At sa 13 years na yon, 9 years sa solitary confinement. Alam mo, solitary confinement, sa isa ka lang maliit na kwarto, nag-iisa ka, madilim. Hindi mo makita kung umaga at gabi na. For 13 years. So, naging political prisoner siya sa communist regime ng Vietnam. At ang nakapag-sustain sa kanya, in that long 13 years, na na-experience niya siya ng being helpless, being hopeless, kasi nandun niya, no? The hardest part sa kanya is yung lahat ng plano niya, 48 years old lang siya, no? Young bishop, gusto niya mapuntahan ng misyon, yung mga tao. Wala siya magawa. Lahat ng plan niya, dreams, aspiration niya as a pastor, nawala sa isang bigla. Doon niya lang naisip na nung nasa preso siya, na-contemplate niya si Jesus sa cross. Sa cross, you give up more, no? And sa cross, mas doon yung suffering ni Jesus, but he did not give up. So, what sustained him during those hopeless nights, helpless nights, despairing nights,
is Jesus in the Eucharist. So, naisip niya, sabi niya sa mga, may siyang contact ng mga tao sa labas. Kailangan ko ng gamot sa stomach pain ko. So, ginawa ng mga tao, naintindihan siya, nagpuslit sa kanya ng bottle ng wine. Nilagay nila for stomach pain. Tapos yung pinapares yung bread for stomach pain na gamot. So, binibigay sa kanya yung para sa stomach pain niya. But every night, with 3 drops of wine, he consecrates, and a little piece of bread, he consecrates as Jesus and Eucharist. And that Eucharist is that sustains his hope every day, not to give up, but to persevere amidst the suffering, the cross, and the trials that he was facing. And then he understood, no? So parang everyday ang longing niya makalaya, until he realized that it's not that, but to live every present moment, loving and being witness of Christ's faith to other people. So sa preso, nakapag-convert siya ng many prisoners, nagkakatikay siya, later on nasa-celebrate siya ng Mass together with them, Catholic, Buddhist, non-Catholic, he was able to evangelize even soldiers. At nung paglaya niya, 3 pop ang dumaan bago siya makalaya, nag-ask sa kanya na bigyan niya ng retreat si Pope JP. So, he was really, and from there, he started sending letters sa mga tao niya, constituent niya. Doon kinulit yung kanyang book na Road of Hope. Kaya yung documentary ng St. Tubong is about that Road of Hope. Sabi niya, in order to hold on firmly to your faith, you must choose the road of hope, followed by the disciples of Christ, and not the road to death offered by the world. It's the power of the Holy Spirit, the blessed Eucharist, the body and blood of our Lord, which make me live. I have come that they may have life and have it more abundantly. And as the manna fed the Israelites on their way to the promised land, so will the blessed Eucharist nourish you as you travel on the road of hope. So the daily Eucharist is our nourishment in our road of hope as pilgrims. And that hope nourishes his faith to keep running towards the goal. Not stop. To persevere running towards the goal. In Philippians 3:14. So I run straight towards the goal in order to win the prize, which is God's call through Christ, Jesus, to the life above. So clear sa kanya, as Christ nourishes faith, not to lose sight of his goal, to keep going, and that is to be Christ's witness wherever he is. Na he was able to convert many prisoners, Catholic and non-Catholic. Ganun din sa atin. Wherever we are, whatever situation we are in, is the place where God is calling you, calling us, and sending you and sending me to be our place of mission. To be witnesses of hope to many people. To give witness that our anchor of hope is no other than Christ. Sabi niya, I will remain faithful to my mission in the church and for the church as witness of Jesus Christ. And we see in the life of Bantuan, Venerable Bantuan, a person with hope who doesn't give up but keep running towards his goal, and in doing so, inspiring other people. When we don't give up and we persevere running towards our goal with hope, we will also inspire other people to keep growing and following and persevering along the way. Diba pag naglalakbay tayo, pagod ka na, masakit na yung paa mo. Kami nagpa-mountain climbing kami nung nag-aaral ko ng theology. Isa pagod na ako, ay ako magpaiwan. No? Sige pa, kaya mo pa yan. Ako, kakayanin ko ba? Makita ko, kaya mo yan. Diba pag may kasama ka, nagbibigay siya ng encouragement and push, kaya mo yan. They will keep going. No, bro, isa pa. Bro, may bukas pa. Bro, one more time. One more chance. One more day. One more try. And that way, we can push each other to keep hoping, to keep going, to keep believing, to keep persevering. Sa pag-uwi mo,
Kanino ka pinapadala ni Jesus? To whom does He send you? To give that words of hope. Kaibigan, kapatid, kapamilya, classmate, kapitbahay, or even a stranger in the jeep na pwede mo itapikin. May bukas pa. Isang hirit pa. Isa pa, one more chance, one more try. Sabi nga, when the world say to you, give up, hope whispers, one more time, one more chance, one more try. Keep going. Isa pa. Don't give up. So, as we pray, ngayong hapon na to, we think also, as I mentioned, situation sa bansa natin that needs hope and calling you out as young people to be that voice of hope also to our people, to our society, to many who are waiting to receive that encouragement, that words of hope. Let us ask Mother Mary, teach us Mother Mary today as we commemorate the feast of the EDSA Revolution, not to lose our hope, but with one voice, we as young people, with one voice we can speak out. There is hope for our country, there is hope for my family, there is hope for me, there is hope for my brother, there is hope for my community. And we keep running towards the goal, keep running towards the race, keeping our eyes fixed on Jesus and our hope anchored in Christ, our living